ng church para manalangin. Naglalakad po itong dalawa na to, and then nung naglalakad sila, meron silang nakita na isang pulubi, isang namamalimos. Nasaan siya? Nandun siya sa may gate, naghihintay po siya kung sino yung magbibigay sa kanya, kahit na papiso-piso, kahit na palima-lima, 10-10. So, nandun siya, naghihintay siya. So, ano pong sabi pa ng Bible? Sabi niya, sa verse 2, and a certain man laying from his mother's womb was carried. So, makikita po natin, itong lalaking to, simula nung ipinanganak po siya, ay talagang hindi na siya makapaglakad. Hindi na siya makapaglakad. Ang ginagawa niya lang para mabuhay, nung lumaki na siya, is uupo siya dun sa may temple, uupo siya sa malapit sa gate, and then ang gagawin niya? Mamamalimos. Yun yung gagawin niya. Yun yung ikinabubuhay niya na. Yung napapalimusan niya, yun na yung ibibili niya ng pagkain niya, ng damit. So, nandun na lahat. So, anong ginagawa sa kanya? Every morning, ang ginagawa sa kanya, buhat-buhat siya ng tao. Buhat-buhat siya na ipupunta siya sa may templo or dun sa may gate ng malapit sa papasukan ng templo. Doon siya, ibababa siya doon, and then uuwi na ulit yung tao. And then hapon, babalikan siya ng tao, bubuhatin siya ulit, and then iuwi siya. So, ganun yung rotation ng buhay niya. So, tayo, ano pong rotation ng buhay po natin? Isipin natin, ano ba yung rotation ng buhay ko everyday? Ano ba yung rotation ng buhay ko everyday? Mananahi. Ang rotation ng buhay natin, uwi tayo mamaya, tama? Kakain, matutulog. Magluluto muna pala, kakain. So, pagkatapos kumain, mag-urong, tama? Mag-urong. Di ko alam kung magsisipil yung pa. Baby time. Matutulog, gigising, magluluto ulit, kakain, maghugas, and then ang gagawin niyo ulit? Babalik dito, magtatrabaho. Kinabukasan, ganun ulit. Cycle ng buhay natin. Yun na yung cycle ng buhay natin. So, alam niyo po, minsan, naiisip na natin, nakakapagod yung cycle ng buhay ko. Laging, bahay, yung estudyante, ang ginagawa niya, school, bahay. School, bahay. Eh tayo naman, mga medyo may nagtatrabaho na, ang sa atin naman, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Yun lang yung rotation natin. Minsan nagbabakasyon yung mga kamag-anak natin, tayo nasa trabaho. Minsan niyayaya tayo, oh, tara punta tayo sa resort. Niyaya tayong mag-resort. Anong sasabihin natin? Walang pera. Sasama sana ako, kaso walang pera. May trabaho, may pasok. Eh kung sasama ako, ano ipapakain ko sa mga may iwan? So ano isipin natin? Gusto natin, magtrabaho na lang muna tayo. Pero hindi natin. Alam ko sa atin minsan sa buhay natin, naiisip din natin sana meron ding mabago sa cycle ng buhay ko. Or sana meron ding magkaroon man ako para ma-enjoy ko din yung lalabas muna, magpariban din muna ako, Jollibee muna, punta muna sa McDo, punta muna sa Inasal, or magpunta muna sa SM, or pumunta muna sa Ilog, or sa something na sa resort. Para anong gagawin natin? Para yung isipan natin magkaroon ng peace of mind. Kasi minsan sa buhay natin, naguguluhan na tayo. Minsan niisip na natin puro problema, puro pagsubok, trabaho dito, galit dyan, nagtatrabaho na nga tayo, pinapagalitan pa tayo. Pag-uwi natin sa bahay, aabutan pa natin yung mga mister nyo, or mga misis nyo, papagalitan ka pa, bakit ka late, bakit ganyan, ang daming bakit. Isipin natin, pagod na nga ako sa trabaho, bubulyawan pa ako sa bahay, makakarinig pa ako na hindi maganda. Minsan isipin natin, paano kaya kung mananatili na lang ako dito sa bahay, sila magtrabaho? Hindi naman pwedeng ganon. Dapat magtrabaho pa rin tayo para kumita. Pero titignan po natin, dito po, sa buhay po nitong tao po na to, itong mahirap, itong layman na to, itong namamalimos na to, ganun po yung cycle ng buhay niya. Bubuhatin siya ng tao, ilalagay siya dun sa gate, and then after po nang matapos niya po doon, maghapon siya doon, bubuhatin siya ulit, iuwi.
And then ganun, babalik-balik lang siya. Pero nung time na to, merong napadaan, si Peter and John. Napadaan siya, and then sabi niya po dito, in verse 5, ay sa verse 4 muna, and Peter fastening his eyes upon him with John, said, look on us. So sabi niya, nung nandun po tong dalawa na to, si Peter and John, nakita nila itong lalaki na namamalimos. Ngayon, sa verse 5, sabi niya, sa verse 5, and he gave heed unto them, expecting to receive something of them. So makikita po natin, itong tao na to, nakita nila ito si Peter and John. Nung nakita nila itong si Peter and John, nung nakita niya itong si Peter and John, nag-expect siya na merong ibibigay. Itong tao na to, minsan pag may mga highest official na pumupunta po sa atin, minsan nag-expect tayo, pagpupunta tayo kung nasaan siya, susundan-sundan, parang nag-expect tayo ng magbibigay. Pero itong tao na to, nag-expect siya, hinihintay niya na magbigay itong si Peter and John. Nag-expect po siya. Pero ano pong sabi ni Peter and John sa verse 6? Then Peter said, silver and gold have I none. Sa madaling sabi, wala kaming pera. Yun po yung madaling sabi. Pupunta sila sa templo, mananalangin, pero pagpunta nila dun sa templo, wala silang dalang pera. Nung papasok sila, nakita pa nila itong mahirap na to, na namamalimos, and then, wala silang maibigay sa taong to. Walang maibigay. Pero, hindi po nagtatapos po doon. Sabi niya, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have, give thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ano pong sabi ni Peter and John? Ano pong sabi ni Peter? Sabi po ni Peter po dito, wala kaming silver, wala kaming gold. Pero, sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sa atin po minsan sa buhay po natin, nakatuon po tayo sa pera. Doon tayo nakafocus. Minsan nakafocus po tayo, kumita ng ganito, magpalaki ng ganito, magpayaman. Doon po tayo nakafocus. Hindi po masamang maging mayaman. Hindi po masamang magkaroon ng maraming pera. Maraming sasakyan, maraming lupa. Hindi po masama. Pero, makita po natin po dito kung ano po yung sinabi po ni Peter. Sabi niya, silver and gold have I none. Pero sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Minsan, ibaling din natin yung focus natin sa iba. Ibaling din natin yung focus po natin sa Panginoon. Huwag po tayong, ay, kasi kailangan ko ng ganito. Oo, nandun na kailangan talaga natin ng pang-physical. Pera yan, kalakasan, kailangan natin yan. Food, kailangan natin yan. Pero isang bagay na nakakaligtaan natin sa buhay natin ay ang Panginoon. Na kung bakit na kahit na meron naman tayo, alam niyo po, kahit sabihin na natin, kumikita po tayo ng 5,000 a week, sabihin na po natin. 5,000 a week, sa tingin niyo magkakasya yon ng 1 week? Sa tingin niyo? Iisipin pa lang natin, kakukuha pa lang natin, iisipin na natin, ay bayad sa ganito, ganyan. Wala, kakukuha pa lang natin ha. Kakukuha pa lang ng sahod. Iisipin mo na agad, ay kailangan ko itabi yung ganito, yung ganyan. Ang naiwan na lang sa'yo, 100 pesos. Kahit kumikita tayo ng 5K, in a week, sabihin na po natin, pero kung nakakaligtan natin ng Panginoon sa buhay po natin, yung bagay na yun, kahit sabihin mong kumikita ka ng 5,000 a week, magkukulang. Pero niyo po kung Panginoon, nakafocus po tayo sa Panginoon, alam niyo po, yung 5K na yun, pwedeng umabot yan ng 2 weeks. Panginoon, ikaw ang bahala. Hawakan mo to, bigyan mo ako ng wisdom, paano ko pang hawakan to. Kasi minsan tayo po, pag nakuha na natin yung pera, iniisip na po natin agad, yung ganito, yung ganyan. Hindi natin iniisip muna,
isipin muna natin, Lord, ano bang kailangan ko munang unahin? Hindi pa naman deadline yung ganito, yung ganyan. So, ang tingnan po natin muna, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng wisdom, ng karunungan, upang sa ganon, alam ko kung paano ko gastusin ito, paano ko panghawakan itong pera na binigay mo sa akin. And then, nung time na to, sabi niya, sa verse 7, and he took him by the right hand, and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So makita po natin, simula nung pagkabata nito, na ipanganak na tong tao na to, hindi na siya makapaglakad. Tumanda na siya, hindi siya makapaglakad. Pero, sabi ng ni Peter, sabi niya, sa verse 7, hinawakan siya ni Peter, and then itinayo itong tao na to. Alam niyo po, ang nagkaroon po sa kanya, immediately, mabilis, his feet and ankle bones receive strength. Ibig sabihin, itong taong to ay nakapaglakad siya. Bakit? Dahil po sa lingkod ng Diyos na tumulong sa kanya at ang Panginoon na pinaglilingkuran niya. Nagtiwala itong tao na to na kayang pagalingin yung kanyang karamdaman. Tayo minsan kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon na meron po tayo, kahit na gaano tayo kayaman sa mundong ito, minsan, yung yaman mo na yan, hindi mo alam kung paano pangahawakan yung mga bagay po na yan. Yung mga bagay na yan, pwedeng mawala ng panandalian lang. Sabi nga ng Bible, kahit na makuha mo man lahat ng yaman sa mundong ito, kung hindi naman natin alam kung saan patutunguhan ng ating kaluluwa, useless din itong mga bagay na yun. Alam niyo kung mayaman ka nga sa mundong ito, wala po tayong Kristo. Useless po yung mga bagay ng yaman po na meron tayo. Maganda na meron tayong Kristo sa buhay. Maganda na tinanggap natin ng Panginoon bilang sarili natin sa ating buhay. Sabi ko nga po kanina, hindi po masama na maging mayaman po tayo. Maganda na maging mayaman tayo at meron tayong Kristo sa buhay. Yun po yung maganda. Bakit po? Meron pong pangako ang Panginoon. Hindi mo ba gusto na mayaman ka na sa mundong ito? Pag-uwi mo pa sa langit, meron ka pang mayaman ka pa rin hanggang sa langit. Bakit? Meron pangako ang Panginoon. Sabi niya, meron tayong mansion. Prepare na po ng Panginoon para po sa atin. Hindi porket, ay Brad, mayaman lang gandang pupunta doon. Hindi. Kahit tayo po yung isang kayod, isang tuka, pero meron tayong Kristo sa buhay, pag-uwi natin doon sa langit, mayaman po tayo. Mayaman po tayo doon sa langit. Ano po ang key? Si Kristo ang key. Paano po tayo makapunta po ng langit? Tanggapin po natin siya, manampalataya po tayo, at magkakaroon po tayo ng sabi niya po dito po sa